Kahit tapos na putukan, marami pa rin sa inyo ang naghahanap ng part 3 ng paputok experience natin. Kaya ibigay ang hilig. Unahin natin ang Roman Candle. Tulad ng fountain at sparklers, isang uri din siya ng luces o pailaw. Ito yung paborito mong pentel pen tuwing bagong taon eh. Oh, diba? Diba? Anong hindi? Iaangat mo ng 10 seconds, tapos yung matitirang huling segundo, ipang susulat mo sa espalto. Malas mo lang kapag ikaw yung una nagpailaw. Nako, yung mga kasamahan mo gagawin kang palito. Imbis na nagsusulat ka na ng pangalan sa espalto eh. Dalihan mo. Ay, teka, baliktad. Dalihan mo. Dalihan mo. Ito na. Tapos meron yan yung bumubuga ng fireball. Lalo na kapag branded. Yun talaga ang angas. Yun yung klase ng Roman candle na panandalian kang magiging Harry Potter. Expelliarmus! Avada Kedavra! It's me, Mario! Pagkatapos ng kalahating minuto ka namang magiging bulag. Dahil yung liwanag ng lucis, nakabakat pa rin sa paningin mo. Glitch yan. Simulation lang kasi itong mundong ginagalawan mo. Kumustahin naman natin itong cord dog, ay welding rod, ay sparklers. Hindi ko alam po bakit pero kapag kumukuti-kutitap na yung lucis na to, hindi ko maiwasang kumanta ng happy birthday sa'yo. Dati kapag pinapailaw namin to, pinapaikot namin. Ang galing, di ba? Parang torpedo. Hindi mo magagawa yan sa isang lucis. Kasi nagtatanggalan yung parte nun kahit konting wasiwas lang eh. Alam nyo ba kung ano pang masarap pa ikutin? Ang walis at ang buhok ni Lola. Ang kulit ng mga pangalan eh, no? Pero pinagkaiba ng dalawang to, yung buhok ni Lola, tumutubo. Hindi, joke lang. Para siyang lucis. Mas maliwanag siya kumpara sa walis. Kasi yung walis, pinanglilinis. Hindi, joke lang. Yung walis, pinambabalanse. Bale yun. Pinagkaiba nito sa buhok ni Lola. Itong walis, pinampapalo. Para siyang watusi na pumuputok-putok. Pero kahit na parang watusi, kahit kailan ay hindi mo matutumbasan ang ligayang nadarama namin sa watusi. Dahil siya, mura lang. Dahil siya, marami. Higit sa lahat, matagal maubos. Eto, may kilala ba kayong gumagawa ng sariling version niya ng paputok? Sa lugar kasi namin dati, may tito akong ganon. Tito na lang itawag natin. Nako, magaling magputik yung tito namin yun, kung alam ko lang. Naalala ko nun, bisperas ng bagong taon, abala siya sa paggawa ng sarili niyang version ng paputok. Mahilig talaga kasi sa paputok yon. Madalas ko nga makikitang nagpapaputok ng babla yun. Gamit lang ang lighter. Muntik na nga madali dati yun. Nung akala niya hindi niya nasindihan yung blabla. Tapos nung sinindihan niya ulit, biglang buti na lang mabilis yung reaction niya. Yan yung kinakatakot ko sa mga paputok na hugis ganito eh. Ang bibilis gumapang ng mga pitya. Bago pa magbagong taon, naririnig na namin siyang tinitesting yung sarili niyang paputok na sobrang lakas eh. Pero nung bagong taon lang namin nakita yung pinaka-itsura niya. Ganito itsura niya. Nakabalot sa nakaroll yung karton, tapos pinalilibutan ng sandamakmak na masking tape. Base sa pagkakahawak niya nun, parang doble yung laki niya sa dilatang soft drink. Tawag namin ng mga kaibigan ko sa paputok na yun, 5 plapla. Ang alam kasi namin nun, ang plapla parang katumba siya ng 5 5-star. Tapos yung paputok ni Tito parang katumba siya ng 5 plapla. Kaya ganun. Maiksi lang mit siya nun, kaya mayroon siyang ginagamit na mahabang patpat na sa dulo, may nakasinding katol. Eh di ayun, sinimulan na niyang paputukin isa-isa. Sobrang lakas men. Ramdam ng buong katawan ko yung shockwave. Kadalasan kasi hanggang balahibo lang yung kayang paugayin ng paputok eh. Yung 5 plapla na yun, pati damit natatangay na siya. Lalo na ng mukha ko, parang nababatak sa tuwing sumasabog yung paputok. Mabingi-bingi kami ron eh. Kahit sobrang takip namin sa tenga at alerto kami sa pagsabog, nakulat pa rin.
Yung isang kasama ko nga nakarinig daw ng signal pagkatapos. Grabing experience yun, men. Parang roller coaster ride yung pakiramdam. Andun na siya sa level na sumisipa na yung adrenaline mo. Talagang mag-enjoy ka lalo kung thrill seeker ka. Pero ingat lang, mahirap maging thrill seeker lalo na kung di mo afford na maaksidente. Totoo namang masaya magpaputok, pero hinay-hinay lang dahil sa isang iglap, kaya niyang sirain ang magandang kinabukasan mo. Bago ako magpaalam, hayaan yung iwanan ko kayo ng isang Chinese proverb. Happy New Year! Bye-bye!